Welcome back sa ating channel. Naging mainit nga na usapin di umano sa mundo ng social media. Tila napatunayan nga na mastermind at protektor ng pulburon itong si Kuting ng Norte. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na basta makatulong sa taong bayan ay hindi niya ito nagagawa at permisyo pa sa kabataan. Well mga kaibigan, ang kawawa dito ay ang mga kabataan na talagang umaasa sa pag-asenso ng bansang Pilipinas. Ngunit nalululong sila sa mga pulburon at hindi magagandang gawain dahil ang kataas-taasan mismo ay gumagamit ito ng pulburon kasama na rin si Tambaloslos. Dito nga natin mapapatunayan mga kaibigan, kaya nga talagang tumiwalag na si VP Sara Duterte sa kanila dahil nakita niya ang masamang gawain nila na talagang hindi na makatarungan sa ginagawa sa kataong bayan. Kaya ngayon nga ay talagang pinagpipilitan na ni VP Sara Duterte na magkaroon ng imbestigasyon kay Kuting ng Norte at magpa-DTS na nga ito. Dito nga natin makikita mga kaibigan na hindi na siya tinatantanan ng mga batikang attorney gaya lamang ni Rodante Marcoleta, Salvador Panelo at talagang si former President Rodrigo Duterte na pilit nilang binabaliktad ang katotohanan at talagang si Duterte nga raw ang may kasalanan at hindi si Kuting ng Norte. Well mga kaibigan, kung makikita naman natin, ang may kasalanan naman neto ay wala sa ganitong panahon ni former President Rodrigo Duterte. Ngunit lumabas na lamang nung panakapanahunan ni Kuting ng Norte dahil sobrang hina neto at hindi gumagamit ng kamay na bakal. Well mga kaibigan, para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tatay, mano po, kumusta yung trabaho mo? 'Di ba? Kaya ba yan ng sikmura nyo? Yung mga anak nyo maliliit o mga apo ninyo, pag uwi nyo sa bahay ninyo, nakikita ninyo. Tapos ang kinalalakihan niya ay mga polboronic na presidente at sangkot sa kid sa extraction. Si Lisa Smugs. Walang puso, walang hiya. Then, eto sangkot sa nagpapanalo sa loto. Really? Hinahamon ko kayong lahat, di ba matatapang kayo, may pabaril-baril pa kayo nalalaman? Ito na lang sa akin eh. Alindog na lang eh. Wala kayong bayag. Wala kayong pagmamahal sa bayan. Taksil kayo. Araw-araw, nakikita nyo, even yung mga kaklase, mga appointee ni Kuting dyan, na sumisingot-singot ng pulburon, wala kayong pakialam sa pagpupulburon niya. Kasi bakit? Nag-e-enjoy kayo, mga yawa mo? Oh. Yan, ulit-ulit natin, magpulburon test ka, Kuting. Maybe isa si Tulfo na pinatama sa loto, kaya nanahimik na siya, sabi ni Raymond Glover. Pwede palangga. Hindi kahit siya patamain kung 1 bilyon nagkabigayan na. You know what I mean? Reality, natural lang. Yung tumulong si Raffy Tulfo kasi yung tinutulungan pera din yun sa mga taong nagsumbong. Okay? Maniwala pa ako pag hindi siya vlogger, sabi ni Sky Honey. No, in-exploit nga niya mga palangga. He's making money out of that exploitation. Pero again, yung pinag-usapan doon kanina, may nag-comment kasi palangging-ging tungkol sa family niya. Hindi ako magtututok sa awayan nila ng pamilya nila. Ang tututukan natin yung pagyabang-yabang niya na iimbestigahan niya. Kasi ano siya eh, senador siya eh. Alam niyo yan, di ba nakita niyo naman yung nakapalo sa akin. Tinatapik ko ba yan si Tulfo? Hindi ko tinatapik yan. Kasi diskarte niya yan, pambubudol yan sa mga follower niya eh. Diba? Minsan-minsan lang. Pero dahil nga senador na siya, at siya ay, what? Supposedly ay katuwang ng taong bayan dahil sinusweldoan siya ng taong bayan para ilabas kung sino ang mga nanalo sa loto. Yung mga aminado naman si Robles na yung mga picture na pinipresent nila na winner ay walang taong ganun. At again, there's no warm bodies na nagtanggap ng cheque kung gininakaw nila yung mga picture from clothing company. So yan yung issue natin. Wala na tayong pakialam doon kung hindi na nabigyan yung anak niya o nag-away-away silang mga mag-asawa. Again, sabi ko nga, hindi nga maganda. Pangsisinungaling, panggagago nga. Ayun, di ba? Panggagago at pangtatraidor. Ito na nga yung refleksyon.
The reason why, kung ang kanyang anak ay nagsisinungaling siya na hindi daw siya, na sinabi niya nagbigay siya ng 10,000 pero sabi ng anak ba hindi nagbigay. So ito refleksyon na sa maliit na bagay na $10,000 ay hindi niya binigay, how much more yung 1 billion na ayon sa ating source ay areglo sa kanya ni Robles at ni Lisa Smugs. Kung ayaw niyang bitawan ang $10,000, my God, kaya niyang tanggapin ang $1 billion na galing sa kaban ng bayan. Bega Warps, tulog ka na. Mamaya uli. Tulog ka na muna. Di ba, Palanggingging? Time has come na lang, madam. Saan ba mapupunta ang mga kasamaan nila? Makakarma din, sabi ni Sweet Real. Kaya nga, kailangan natin magsalita. You know? Kailangan nating makialam. Clara Pastor, good morning, Miss Maharlika. Bakit hindi pa ilabas yung sinasabing may videos about Paul Boronic para ma-impeach siya? Eh, yun nga yung may hawak. Yung may author niyan, eh, antayin na lang natin. Okay? Antayin natin kung kailan ilalabas yan. Kaya palaging malaki ang eye bags. Akala dati natural lang. Makes sense. Oh my God. Sabi mo, sinong malaking eye bag? Wala mo ako eye bag. Ako ba yun? Si Lisa si Kuting. Si Kuting Palangga. Sa mga kabit issue lang matapang si Tulfo, sabi ni Solid Maharlikan ako. O yun na nga, Palangga. Sana po lagi nyo itapik si Tulfo para dyan sa PCSO. Yun na nga. You know, if you are, kayo dyan, Solid Maharlikan ako, you know, yan yung mga ipopost mo, Palangga. Ayun. Kayo dyan mga nagbablog na mga matitino na para sa Pilipino. It's okay na pag-usapan yung mga ganyang mga kapokpokan ni Tulfo o mga pagiging irresponsable niya. Pero wag yung ilayo yung issue. Yung mahalagang issue, lalo na yung PCSO na yan, dahil bilyon-bilyon ang pinag-uusapan po. At ang mga mananaya, ang mga maliliit na negosyo, yung may pwesto ng, may mga outlet ng loto, sila yung mga kawawa. Naapektuhan etong mga nagnenegosyo, maliliit na gusto lamang makasurvive. So ito yung tututukan natin. Huwag kayo lumayo. Yung pulburon, huwag kayo lumayo sa issue na yan. Yung may binubuhay ko yung issue na yon dahil may nakarating sa atin na bagong impormasyon, si Lisa Smugs na parte ng pag-i-extract ng mga bata sa Turkey at pinaburan niya itong kaibigan niyang negosyante. Magkano kaya binayad kay Lisa noon? At kasabwat pa, ayon sa ebidensyang nakuha natin, si Teddy Locsin Jr. na dating DFA Secretary at ang kanyang asawang si Lourdes Barcelon o aka Louie. So yan ang mga bagong issue na nakakagimbal sa bayan dahil kung ikaw ay accessory to a crime sa pag-i-extract, heinous crime yan. Ulit-ulitin ko, punishable by gurgur yan. Habang buhay na pagkabilanggo hanggang sa magurgur si Lisa Smugs. At dapat siya makulong, mabilanggo silang lahat at matanggal na sila nga ngayon bago mabilanggo. Dahil parte sila ng sindikato, mafia sila, Palangga. Maliban sa pulboronic, mafia, drogista, smuggle, lahat na, name it, lahat ng kasamaan, pati pagpupukpukitan ng mga garlalo na binibili nila dyan sa Congress, binabayaran ni Sandro and everything. Nireregalo sa mga Shonda Bells nung nakaraang Pasko. Di ba? Yan ang mga isa sa mga impormasyon natin na ipahatid sa atin. Paano ko naman natin malalaman yan kung wala mga puting ahas sa paligid natin sa Congress? Yang jutang gini ng Sandro na yan, di ba? Sabi nga ni Amy Marcos, so young yet so corrupt. Di ba? Corrupt, kawatan, at akala nila, pera nila ba ang mga ginagastos ng mga hayop na yan? Kaya dapat nga kayo, magtumayo na kayo. Grabe ang ginagawa sa atin. Binababoy na tayong lahat. Paulit-ulit natin. Pagmamay-ari na nila ang Pilipinas. Kung sino lang, mga artista, mga negosyante, kaya dumidikit sa mga politiko para magkapera sila. Hindi man lahat. Dumidikit sa mga politiko para magkapera through business, through what? Yung kanilang mga kickback, okay? Negosyo and everything. Ngayon kayo kawawa. Diba? Gamitin ninyo ang utak ninyo. Huwag kayo basta-basta mag-praise-praise sa mga artistang Jotang Genemes na kasabwat sa pagdanakaw sa kaban ng bayan. Minsan, ang itsura nila, akala nyo ang gaganda, pero bulok ang mga pagkatao nila. Dahil kasama itong mga artistang mga negosyante sa pagpapahirap sa inyo.
Dumidikit kay Lisa Smug. Sino mo si Lisa, pag nakita niyo sa personal yan, mukhang ulaga. Di ba? Ano ba yung ulaga? Mukhang ilaga. Di ba? Totoo, dugyot talaga. Parang sinasabi ni Puso, oh my God, kadire. Kadire talaga yung tsura niya. Parang inaaro. May aro, aroon. Parang si Lazaro, di ba? Sa Biblia, si Lazaro na aroon. O, i-translate nyo nga yan. Ano ba ang aro sa Tagalog? What is aro, mga palangga? Yung mga katol-katol. Yung, di ba si Lazaro sa Biblia, nadudurog yung kanyang ano? Hindi ko maisip. Hindi ko maisip. Ano yung aro sa Tagalog? Oy? Buligi ko. What is aro in Tagalog? Yon. Ayun. Sabi ni Erwin Benedicto. Yeah, parang may kentong. Daw ginaaro na sa baladay. Pati po tayo na siguro ni Lisa Butod, ginaaro. O, tama. Tama, Austin. Yan. Tama yan. Ketong parang kalentong. Oo, ganyan yung tsura daw ay. Ganyan yung tsura niyan. Kaya kahit anong gawin niya, kahit ilagay niya yung mukha niya, ay yung pera niyo, ang pera ng taong bayan sa kanyang butod, aroon man gihapon. 'Di ba? Tama, Lourdes Belleza. As in parang lumaki sa pusali. Alam bakit ganyan ang ano niya, skin niya? Aroon at lumaki sa pusali dahil nagre-reflect ang kasamaan niya. 'Di ba? Tingnan niyo ako, 'di ba? 'Di ba? Yan, walang aro yan, mga palangga. Wala rin jotox yan. Walang jotox. Okay, wala pang hilamos. Wala nang jotox, wala pang hilamos. Magre-reflect yan sa tao. Yeah, Elsie Coraming, yes. I got it. Let's proceed. I got it. Kasi minsan may mga words na arikison. I think that's the right word also, no? Well, rise up, arikison, whatever. Ayan na naman tayo. Ito si Den sabi, si Vega Warp yata yung matutulog. Daw arikison bala na siya, day. Ano tawag alam mo yung legs na parang pag ginanon mo, may puti-puti. Nan mo na. Yeah. Nakakatakot talaga ang itsura niya, palangga. Yeah. Nakakatakot kasi nga, puro kasamaan ang ginagawa. Kailan ba mabibit-bit palabas ng Malacanang ang mga mandarambong? Bicolana ini. Thank you, Palanggingging. Ayan. Galisin. Correct kong yung titsura may hayaan mo na yun. Mag-move on na tayo dun sa Arikis, mga palangga. Sa Arikison, mag-move on na tayo sa Arikison, ha? Sabi ni Mami Lola, OFW vlog, ang syonge talaga ni Butod noon pa yan. Yes, oo. Kaya nga sabi ko, ang tao, ako, sa tunay na buhay, mga palangga, tayo naman, iba-iba man ang wangis natin, ang mukha natin, ako hindi naman ako nandiyan sa tao, wala naman sa mukha talaga yung pagiging mabuti. Okay? Pero kung nagiging mabuti kang tao at hindi ka nagnanakaw sa kaba ng bayan, magandang-maganda ka. Kahit panguang ilong mo, magandang-maganda ka. Diba? Pero kung kahit gaano katangos ang ilong mo o gaano katayog ang pinag-aralan mo, kahit very Harlem, very New York ka, kung puro kabudulan ang ginagawa mo, pakikipagsabuatan sa smuggler, sa kidnapper at kung saan-saan pang mga kademonyuhan, talagang makikita sa pagmumuka sa mata ni Butod ang pagiging masamang damo. Yes, ikaw, Lisa Butod, isa kang masamang damo na nilagpasan mo ang demonyo. At may oras ka at malapit-lapit na yan. Abangan ninyo ang ebidensya. Abang-abang kayo sa ebidensya ng pag-extract niya sa mga bagets. At kailangan managot at sumagot, magsalita ang asawa ni Teddy Boy Locsin Jr. at siya kung ano ang partisipasyon nila sa pag-extract ng mga bata na nasa Turkey na lumayo sa kanilang ama dahil nasasakdal nasa bingid ng kapahamakan ang kanilang buhay ayon sa ating source. Mama Bear, February 25, prayer rally sa Cebu. Cebuanos are not for sale. Exactly. Mga oligarchs mayamang
businessman, Happy Farm. Kaya you have to do something. We have to do something. Now na. Kayong mga taga-PSG na nakikitang si Kuting na nagpupulburon, you speak up bago pa kayo mahawa ng pulburon. O unless you're part of the pulburonic government, hindi nyo madadala sa hukay ang binabayad sa inyo ni Lisa Smugs. Dahil unang-una, hindi niya pera yan ng taong bayan. Kaya kawawa talaga ang mga ordinaryong Pilipino na walang kapit sa mga hegemonyong politiko. Kaya ako, ever since, hindi ako bumibilib sa lahat ng politiko. May mga ilan-ilan lang na matino. Pero alam ko, na karamihan sa mga hinayupak na yan ay kasabwat sa pagdidestabila ng ating bayan. Destabilization in what form? Pagnanakaw, panggigipit, pangliliit sa lahat sa atin. Kakagigil, di ba? Gigil na naman ako. Yung nung mag-start ako ng vlog, sabi ko na, magpa-cute lang muna ako kasi nakatulog tayo ng bonggang-bongga. O, di ba? Nakatulog na catch niyan at may gagawin ako after nito. Nalasing na lalo sa effect ng power si Mag, sabi ni Mrs. Mommy. Isa sa issue bakit nawala si Erwin Tulfo sa DSW dahil siya ay American citizen. Bakit naging congressman siya? Filipino passport ba hawak niya? Yes, isa pang issue yan. Kaya nga, actually, hindi lang yan. Kung sususugin yan, baka may marami pa dyan mga congressman na American citizen, hindi natin alam pa. Kaya nga yan na lang si Paul Soriano. Amerikano yan, in-appoint. Diyan pa lang impeachable na si Kuting Pero bakit tahimik? Kaya Paul Soriano idadagdag yun. Although, wala na siya sa kanyang pwesto, okay? As presidential advisor on ano ba yon? Ano bang pwesto niya? Creative communication. Pero naging bahagi siya. In-appoint siya kahit siya ay Amerikano. Yan pa lang, impeachable na yan, pambubudol, nag-appoint ng Amerikano. Andyan yung kanyang tagapagsalita, Canadian. Okay? Diyan sa PCSO. PCO pala, Presidential Communications. O lahat ang daming kapalpakan. Pag-appoint ng ibang lahi, okay? Ng mga Amerikano, Canadian, kung ano-ano pang mga lahi, pakikialam sa pagkikidnap ng mga bagets, pulburonic, smuggling, pangawat, tanan-tanan na lang, name it, illegal importation, di ba? Smuggling na nga yun. Pag-i-import, pag-import and export ng mga pulburon, pag-i-import ng mga sasakyan, sila lahat yan. Yung mga huli-huli na yun, yung mga nahuhuli ngayon, yung tungkol dun sa mga luxury cars na nahuli, malamang ang nagpahuli niyan si Lisa Smugs din. Kasi nagkakaroon sila ng kompetensya dyan sa ibang mga nagsasmuggled ng mga sasakyan. Di ba? Nagkukompetensyahan yan. Sabi ko nga, paano makakapasok yung jutang gini ng mga luxury cars na yan? Okay? Paano makakapasok yung mga Lamborghini na yan kung hindi pa papasukin sa bansa? So, pinahuli yan kasi baka walang kapit kay Lisa Smugs. Right? Kaya pinahuli ng bonggang-bongga kasi kakompetensya nila sa kanilang smuggling business. The Medi, mga palangga, thank you so much for your love. Ayan, thank you. Ayan, walang bawian yung palangga. Joke lang, palangga. Ayan, for sure hindi babawiin ni palangga. Walang bawian Walang repan. Unauthorized transaction. Thank you, palangga. From the bottom of my heart, thank you from Canada, the Medi. Baka loaded yung luxury car, sabi ni Den Scorpion. Monopolize na ni Lisa lahat, kawawang bansa, sabi ni Rosemary Ordinario. Yeah, Richard Magdo. Anyway, mga palangga, thank you so much for watching me. Mamaya ulit magkita-kita tayo, 2 vlog, 3 vlog later because it's Sunday. It's 2:25 now and I'm May from London. Thank you so much. The Medi, the Duquesa, thank you for watching your Fair Lady Maharlika. Huwag po kayong tumigil sa kakakomment tungkol sa pulburon, sa smuggling, sa lahat ng mga isyong importante, lalo sa loto. Lahat yan, tututukan nyo sila kasi yan ang gusto nilang burahin, ha? Please lang, kung gusto nating malubog sila, as soon as possible, kailangan nating magtulungan. Kasi, Ma'am, bago ako magpaalam,
Kasi ako, wala akong pambayad sa troll. At saka hindi naman tayo magbabayad ng troll. Eto nga si Palangga, nagbigay pa ng pangkape, di ba? Si Medi. Tsaka si Mamsi. Okay? So wala tayong power na ganyan. Wala tayong pondo at hindi natin gawain yan. So dahil binabayaran ni Lisa ni Tambaloslos ng gobyernong Buwakan ng Genemis na Pulburon ang mga tao para i-discredit si Maharlika, kayo, hindi naman kayo bayad, so you help me. And let's help our country. Paano, what? Paano palaganapin ang issue sa kinasasangkutan ni Lisa Smugs ngayon, yung kidnap, Pulburon, at kung ano-ano pa. Thank you and see you later. Dito nga natin makikita mga kaibigan ang karumal-dumal nga na ginagawa ni Kuting ng Norte sa bansang Pilipinas na pati si former President Rodrigo Duterte at VP Sara Duterte ay hindi na nga di umano matiis ang mga kabalbalan na kanilang ginagawa. Kaya ngayon nga ay magkakaalaman na kung sino nga ba talaga ang sosuportahan ng taong bayan. Well mga kaibigan, kung kayo ang tatanungin ano ang inyong mga opinyon, just comment below sa ating comment section at ating pag-uusapan.